Energy FM. Same, pero iba. Kapiling mo ang nag-iisang chicks ng radyo. Ako yon, si Gandang Cara. You're still with me this afternoon. Hello, with my tiger, ano ba to? Leopard pala. Sorry naman. With my leopard outfit, with my pink lipstick, courtesy of Tita Cora. Uy, in fairness, ano din siya, light, beige naman siya. Ako darker. So, with a touch of brownish kami today. Ano daw? Mocha daw. Oh, speaking of that, namimiss kong kumain ng mocha, namimiss kong kumain ng caramel. Gusto ko rin ng chocolate. Diba? Parang ang dami kong gustong kainin. Pero pag nare-realize ko na kailangan ko mag-less ng sugar, ay wag na lang pala. So, minsan kailangan mo din talaga ng sa sarili mo. Anong tawag din? Disiplina. Diba? Disiplina is the key. Diba? Oh, bakit? Anyan. Anyways, live po tayo ngayon Please like and share our live video. Like and share. Ayan. Happy Wednesday with me. Ayan. So, dahil dyan, dahil dyan, sana maging masaya tayong lahat ngayong araw na ito. Maraming salamat, ante. Wow! Kaya mo pala ako pinagpipink lipstick kasi pink lipstick si Tita Cora. Ganun talaga, no? Kung minsan, di ba, yung pag sa mga pamangkin mo, gusto mo yung inaayos mo sa kanya, yung mga bet mo. O, ito pamangkin, ito dapat ganyan. But anyways, eto muna sa mga, speaking of mocha and mga brownish ang natin ngayon, touch of brown tayo today. Speaking of that, pwede rin tayo magkape-kape sa mga nagkakape out there, nakakatapos ng kumain. Naku, alam nyo ba? Sa mga coffee lovers out there na meron tayong MX3 Coffee Mix at ito ay may high source of vitamin C at calcium with antioxidant benefits at cholesterol-free pa. O, diba? Ito rin po ay low-acid coffee na may low-calorie sweetener na sucralose at hindi ito nakakapagpataas ng blood sugar levels and blood pressure. O, diba? At para makasigurado po tayong tunay, natural, orihinal na MX3 ang mabibili, siguraduhin lamang po na sa mga leading drugstores nationwide kayo bibili. For inquiries, visit their website mx3ph.com or call the hotline 0918-8888-693. At dahil dyan, ito na muna, wag na natin patagalin pa ang ating story ngayong araw na ito. Dito lang yan sa Sincerely, Cara. Kadalasan, yung mga kabataan sa ngayon, marami silang mga iniipon-ipon sa puso nila na mga galit, sama ng loob, or mga secrets na di nila ma-share kahit mismong sa pamilya nila. Ano nga ba yung pakiramdam ng ikaw na lang lahat ang sumasalo ng sarili mong feelings at wala kang mapagsabihan? Ito ang story ni Karen. Lumaki naman siya sa masaya, maingay, at pamilya na meron namang pagmamahal sa bawat isa. Kaso nga lang, bilang bunso ay madalas masabihan siya ng the spoiled one. Pero in reality, ang hirap daw ng kalagayan bilang isang bunso. Lalo na kapag nakagraduate na. Maiko-compare ka na sa mga mas matanda sa'yo, sa kuya, sa ate. At kapag marami silang na-achieve sa buhay, ikaw ang tatanungin, ikaw naman. Ano naman kaya ang sayo? Kaya hindi maiwasan yung comparison sa mga magkakapatid. Kaya kung minsan, may mga bagay na gusto niyang gawin pero hindi niya magawa dahil gagawin na lang niya kung ano ang gusto ng mga magulang niya at expectations sa kanya. Pero hindi niya masabi sa parents niya na I am not a winning card like them. At gusto na niyang sumuko. Ano nga ba ang dapat niyang gawin?
Let's hear it straight from the heart of our sender for today. Hello po, DJ Kara. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Karen. 22 years old from Las Piñas City po. Lumaki po ako sa pamilyang masaya, maingay at may pagmamahal sa bawat isa. Sa aming magkakapatid po, ay ako naman po ang bunso, DJ Kara. Karaniwang sinasabihan ng spoiled one at favorite child po. But in reality, no one talks about being the youngest of the family. Iniiwasan kong masaktan emotionally sa mga sinasabi nila kasi natatakot ako na sabihan akong sensitive at mahina. Nakaka-pressure po, DJ Kara, na malaki ang expectation ng pamilya ko sa akin lalo na ako i-graduate na. Ang mga ate ko po nagtapos with flying colors. At ako ito, pilit pa rin isinisiksik ang aking sarili sa course na una pa lang ay hindi ko na gusto. Sa kabila nito, pilit ko pa rin tinatapos ang aking nasimulan at pinapanindigan na kaya kong sumabay sa mga kapatid ko. Lumilipas ang mga araw, DJ Kara, habang papalapit na yung graduation ko, lalo ko naiisip na ako na ang huling alas ng aking pamilya. Kumbaga, bawal akong magkamali dahil maapektuhan lahat ng pagmamahal nila sa akin. Gusto kong sabihin sa lahat na there is always pain in every bunso that you will never understand. Kaya for all the bunso out there, may we all heal and discover the serenity inside ourselves. DJ Kara, how do I tell to my parents that their last card is not a winning card? I always prayed to God na sana kahit ngayon lang ipanalo niya ako. I wish the table would turn to me. Nakakapagod mabuhay, DJ Kara. Para lang sa pangarap ng ibang tao para sa akin. Sobrang nakaka-pressure. Sobrang nakakatakot. Kasi baka mamaya, hindi ko patupad kung ano yung gusto nila para sa akin. Kahit sabihin pa nila na yung mga kapatid ko ay matatalino. Paano naman po ako? Hindi ko naman po gusto yung mga bagay na gusto nila para sa akin. Hindi ko naman po gusto yung mga bagay na gusto nila para sa akin. Marami tayong maririnig na ganyan mula sa mga kabataan ngayon. At hindi lang sa ngayon, kahit before pa. Kasi kadalasan, di ba, kung ano yung gusto ng magulang, yun yung gagawin ng anak. Tapos natatakot kasi nga hindi ka pwedeng lumaban, kailangan mong sumunod kasi andun ka sa bahay ng ng mga magulang mo Kailangan mong maging masunurin. Kapag hindi ka naman naging masunurin, lumalaban ka na. Sumasagot ka na ba? 'Di ba? Wow! Naniniwala ako doon, may mga ganong moments, 'di ba? Kung nakarelate ka sa story ni Karen, ano nga ba ang masasabi mo sa kanya? Dapat ba siyang lumaban, tapangan yung loob niya, ipaglaban niya ang karapatan niya at ang mga bagay na gusto niya? O kailangan niyang tanungin lang sa nanay niya na, Ma, bakit po ba kasi? Bakit po ba ito yung gusto niyo for me? Kasi baka may reasons din yung mga magulang. Syempre wala namang magulang ang maghahangad ng hindi maganda para sa mga anak nila. So ano ang masasabi mo kay Karen? Comment down, hanapin niyo lang po ang ating Facebook Live, Energy FM 106.7 o kaya naman DJ Kara. That's DJ space K-A-R-A. At mag-comment na. Sabi dito, DJ Kara, nakuha ko po ang kurso ko dahil yun po ang gusto ng tatay ko para sa akin, engineering. Nung una po ayaw ko, kaso natutunan ko na po siyang mahalin lalo na nung kumikita na ako ng pera. At na-realize ko, kaya pala gusto ito ng magulang ko for me. Good for you, 'di ba? Good for you na natutunan mong mahalin. Pero hindi lahat ganon, 'di ba? Hindi lahat kayang tanggapin yung course na ipinakuha sa kanila ng mga magulang nila. Eto pa, don't be scared to fail because failure is not a defeat. Failing lets you learn
and strive to succeed. Don't be hard on yourself. Sabi naman ni Peters Meng. Eto pa, Karen, kausapin mo na lang ang magulang mo dahil sila ang unang makakaintindi sa'yo. Huwag kang mapagod because life is beautiful. Sabi ni Ate Marites. Uy, ganda nun ah. Life is beautiful. Kahit marami tayong mga pinagdadaanan, but still, di ba kung buhay ka at tumatawa ka, humihinga ka, nakakakain ka, nakakakita ka ng mga bagay na magaganda, it's still beautiful. Ito pa, sabi dito, mahirap ang sitwasyon mo, Karen. Pero para sa akin, kung ano ang kaya mo, yun lang. Huwag na mag-expect pa ng iba sa'yo ang magulang mo. Ang importante, sinunod mo mga magulang mo. Huwag mong i-compare ang sarili mo sa kanila kasi magkaiba kayo. Kausapin mo mga magulang mo and I'm sure papakinggan ka nila. Importante, mahal mo sila at nirerespeto mo sila. Huwag kang ma-pressure at huwag kang matakot. Kung ano yung kaya mo, makontento na sila. At sana maging masaya for you. Sabi naman ni Ate Rhea, contentment is the key daw. O, diba? Kailangan makontento kung ano yung nandyan. At huwag nang mag-expect. Sabi pa dito, Karen, don't measure love as pressure for their expectations. Just do your best and be strong. Open communication is what you need. Ay, gusto ko yan. Sabi naman to ni Ate Arlene Neri. Tama yung communication is what you really need. And sometimes, lack of communication, hindi nakakaganda sa lahat ng klaseng samahan. Magjowa, magkaibigan, lalong-lalo na po sa pamilya. 'Di ba? Kapag halimbawa, magka-college na yung isang kabataan, minsan hindi natatanong ano bang gusto mo? Ang gagawin na lang ng ibang magulang, pasintabi po ito dapat kasi dito kaya yaman. Which is maganda yung goal ng mga magulang, kaso mag-i-enjoy ka kaya doon, o diba? Pero ikaw mahihiya ka kasi sino ba nagpapaaral sa'yo? Mga magulang mo. Kaya ang hirap pag wala kayong communication kasi hindi mo masabi sa mga magulang mo na, ma, hindi ko nga yan gusto. Ma, ito po yung gusto ko. Nagkakahiyaan kayo. Bakit ba? Kasi hindi nyo na-build yung samahan nyo bilang nanay, tatay at anak. Hindi na-build yun umpisa pa lang. Kaya nagkakahiyaan kayo. May mga kabataan talaga na hindi nila masabi lahat ng gusto nilang sabihin. Diba? Sinasarili lang nila. At hindi rin maganda naman na naiko-compare ka. Lalo na sa mga kapatid. Diyan po nagkakaroon ng mga inggitan kapag merong comparison. So, it's a no. A very big no. Sa mga magulang, sana walang comparison kasi magkakaiba ang tao. Everyone is unique. May mga kaya akong gawin na hindi niya kaya. May mga kaya siyang gawin na ako naman, hindi ko kaya yun. So kanya-kanya po yung kakayahan. At hindi lahat ng mga anak, ma-expect natin na ito mag-i-excel to sa ganito. Ay, ito hindi. Kapag halimbawa, kagaya na nangyari kay Karen, yung kuya at ate niya nag-i-excel sa lahat ng bagay tapos siya parang feeling niya, hindi ko kaya to. Di ba nga sabi niya, hindi ako kasama sa winning card, hindi ako winning card. Kasi nga iba-iba po ang tao. Ako kasi mas naniniwala ako na mas mahalaga ang ugali, ang personality, kung paano ka minold at values na natutunan mo bilang isang tao galing sa mga magulang mo. More than anything else. Of course, it's important. Education is very important. Pero dapat mahalaga din kung ano ang pagkatao mo. Kasi yan ang magtatagal Diba? After mo mag-aral, mapupunta ka sa trabaho. Paano ka makikisama sa mga taong nasa paligid mo kung hindi ka naturuan? So, I think dun pa lang enough na yun But Karen, huwag ka masyadong ma-down sa sarili mo kasi may mga kaya ka pang gawin. Nagkataon lang na hindi mo kaya siguro yung mga ginagawa nila pero meron ka pang ibang kakayahan. Diba? At kung minsan yung mga kakayahan natin hindi pa natin na-explore ng husto. Bakit? Kasi nakafocus tayo dun sa negative side. At pag nakafocus ka sa negative, hindi mo talaga makikita lahat ng mga positivity na pwedeng mangyari sa'yo. Uy, pwede pala akong magluto. Uy, pwede pala akong sumayaw. Uy, may talent pala ako sa ganito. So, i-enhance mo yun, Karen, and hanap ka ng outlet. And most important thing, ay pag-igtingin mo ang communication mo with your mom, with your dad, your whole family.
Maraming pamilyang masaya tignan pero masaya nga kaya? Totoo nga kaya yung happiness? Hindi naman pala nag-uusap-usap. Importante yun. Na malaman mo kung ano ang nararamdaman ng bawat isa. Nararamdaman ng magulang mo at nararamdaman din ng anak. Gawin mong creativity yung sadness mo, Karen. Experiencing sadness and anger can make you feel more creative. Minsan may mahuhugot ka dyan. And by being creative, you can get beyond your pain or negativity. Sincerely, Kara. La chera chera, la chera chera, la chera chera chera.